Samantala, Hardin ng Lunas, yan ang tawag sa pagtutulungan ng Northern Luzon Command ng Philippine Army at ng ilang mga non-government organization. Kaya naman makakapanayam natin dito sa PTV News Center sina Lieutenant Colonel Aguinaldo Ordones ng Philippine Army ng Northern Luzon Command, AFP, at si Dr. Isa Cuangco Suntay, Tarlac Heritage Foundation Co-Chairperson. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Okay, Doktora and Lieutenant Colonel, ano po ba itong Hardin ng Lunas? Magandang umaga po. Ang Hardin po ng Lunas ay isang proyekto na ang layunin ay magbigay ng mga vegetables at mga ibang fruit trees na pamagitan ng organic farming. At ang naglulunsad po nito at nagbibigay po ng mga bagay na maisakatuparan itong project na ito ay yung Tarlac Heritage Foundation sa pangunguna po ni Dr. Isa Suntay. Siya na po ang pagpaliwanag sa ibang tungkol sa Hardin ng Lunas. Yes, Dr. Isa, ano po ang magiging papel ng inyong non-government organization sa Hardin ng Lunas na tinataguyod ng Philippine Army? Bale, ma'am, ang Tarlac Heritage Foundation ang nagbigay ng financial support at support ng technical aspect sa pagtanim ng organikong gulay sa Camp General Serviliano Aquino. Katulong rin po namin ang East-West Seed Company at saka BNO Green Corporation sa pag-aalaga at bibigay ng technology input sa project ng Hardin ng Lunas sa Camp Severiano Aquino. So, Doktora, ano pong kahalagahan nitong Hardin ng Lunas ngayon sa modernong panahon? What is this po? Para po sa kaalaman ng ating mga viewers. Ang organikong gulay po, alam po natin, premium ho ang halaga niyan sa market, pero ang pinakamahalaga ho ay maturuan ng mga tao sa military service, pati mga retired military servicemen at saka civilian employees na magtanim ng organikong gulay sa bakuran nila maliban pa sa lote ng kampo na itinalaga para sa project na ito. Kita ng organikong gulay, makakapag-ani po sila ng masustansyang pagkain na mahahain sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga meals sa arawan. Meron rin pong tilapia farm, ang Hardin ng Lunas sa Nolcom, kung saan makakakuha rin po sila ng libreng isda. Meron din pong fruit orchard comprised of 155 fruit trees. So organic vegetables, fruits, and fish diet po sana ang nais-impart ng Hardin ng Lunas sa mga forces ng militaries na nakatalaga sa Camp General Serviliano Aquino. Yes, Doktora, sa Tarlac lang po ba gagawin ito ng ating mga kasundaluhan? Ang si Colonel Ordonez na po magsasagot niyo po. Okay. Naging kuwan po ito, naging parang eye-opener po sa amin sa Tarlac, lalong-lalo na yung mga puwersa natin sa Tarlac. Kasi makikita po natin na hindi lang Northern Luzon Command nandyan po sa lugar na yan. Ngayon po, nung panahon na nagkaroon kami ng Harvesting Festival, naimbitahan po namin yung buong mga namumuno sa mga ito at nakita po nila na kagandahan ng yung pinaka-aim ng Hardin na magbigay ng mga ganitong mga vegetables na pamamagitan ng organic at yung mga fruit-bearing trees na ganun din po na ang organic po ang gagawin. So, ito po ay ngayon ay ilulunsad ng mga units po na nakakita ng mga kwan po na ito nung panahon na natapos yung Harvesting Festival po namin. Okay, so Lieutenant Colonel, medyo hindi ko lang po maintindihan. Lahat po ng kasundaluhan sa Northern Luzon ay magpa-participate dito sa project na ito? Yung yung mga kampo po na nandito po ay maglulunsad na rin po kasi nagsimula na po sa Nolcom. Sa ngayon po ay sinisimulan na rin po yung nandun sa Camp O'Donnell na pinangungunuhan ni Major Dolohan at susunod din po yung sa Tradoc, doon din po sa lugar na yan sa Capas Tarlac. So ibig sabihin po may involve yung mga kasundaluhan. Ito po pala ay hindi lang sa kasundaluhan,
pati po yung kanilang dependents. Kasi sa kampo, makikita po natin na nandyan din po ang mga dependents ng ating mga kasundaluhan at civilians na employees po namin ay nai-involve din dito. Pati na rin po yung mga nakapaligid na mga retiradong sundalo na available po para tumulong sa pag-cultivate ng farming tungkol sa organic farming natin po. Okay, so Lieutenant Colonel, gaano kalaki itong maitutulong ng Hardin ng Lunas dyan sa inyong kampo? So napaka laking tulong po kasi hindi lang po nakakompine kami dito sa Hardin ng Lunas na area kasi natututunan po ng mga dependents natin lalo na sa kanilang bahay, pwede po silang maglagay ng mga gamit na mga containers. At itong container na pwede silang maglagay dito ng mga halaman at vegetables. Ngayon, pagka natapos po ito at nagtubo na ito at meron na po siyang mga bunga, ito po ay makatulong sa pagdagdag ng kanilang income po sa kanilang pamilya. So yes, Lieutenant, nabanggit niyo yung tungkol dyan sa income. So for sure, sir, first time karoon ng pagkakataon ng ating mga sundalo na makakapagtanim sila sa kampo ng mga organic vegetables and fruits. Ayun nga po, na ito po ay napakaganda po kasi ito po ay una. Kung titignan nyo po, nung inilunsad po ito nung 2012, nung September 2012 ang ating Pangulo, nakita po namin kung paano ito nakita po namin yung mga harvest at nakita po namin kung paano po maikukuhan sa ating kasundaluhan. Kaya po doon kami nagsimula at yung kung sino po yung nagsulat, hinanap po namin, ito po yung grupo ng NGO sa Tarlac na Tarlac Heritage Foundation na pamumuno ni Dr. Isa. Kaya po nagasimulan yung kuhan po namin sa NOLCOM. Dr. Isa and Lieutenant Colonel, any one of you can answer. Sa usapin pong Millennium Development Goals ng bansa, sa tingin niyo po paano po ito makakatulong? Kaya ni Doktora siguro yan. Kung meron hong employment tayo sa countryside po, siguro makakatulong din tayo sa ekonomiya. Ang presyo po ng organikong gulay mas mahal kumpara sa ordinaryo. So, mas malaki hong kikitain ng tao magtatanim ng organikong gulay. May premium rin po sa market, sa presyo, at masustansya pa po ang kakainin ng mga nagsisipag tanim. So, Doktora, pwede rin po bang ibenta ng ating kasundaluhan sa labas itong mga prutas o pribado lang po ito sa kanilang kampo? Sila po ay may kooperatiba at ang kooperatiba po ng kampo ang magbebenta sa labas po ng kampo. So, Doktora, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kasundaluhan na suportahan ang Hardin ng Lunas? Ako po ay nagpapasalamat sa AFP sapagkat ito ang kauna-unahang project on a large scale. 5 to 8 hectares po ang sasakupin ng mga tanim sa Camp General Serviliano Aquino. Masarap po katrabaho ang kasundaluhan, very professional po sila at dedicated. Nakita ko rin po dito sa kanila na hindi lang gulay po ang kanilang pinagtuunan, kundi sinali na rin po namin ang isda at prutas. So, sa pamamagitan po ng Hardin ng Lunas, a healthy diet po means better and longer life and hopefully po a more productive society. So, thank you, Ma'am. Lieutenant Colonel, ano naman po ang mensahe ninyo sa inyong hanay para sa preparasyon nitong lunas ng hardin at the same time yung maitutulong nito sa inyong in terms of health and benefits? Sa ngalan po ng pamunuan ng NOLCOM, unang-una nagpapasalamat din po kami sa Tarlac Heritage Foundation at nabigyan kami ng pagkakataon, hindi lang sa pamagitan ng labanan, at ito po ay another non-traditional role ng aming kasundaluhan. Napakalaking tulong po ito sa amin. Kaya naging simula na po ito sa Northern Luzon Command. Siguro po magiging
gabay ito sa mga ibang units na makakakita nito, lalong-lalo. Hindi lang po dito sa Northern Luzon, baka kung pwede po ay may magaya ito ng nating kasundaluhan sa Visayas at sa Mindanao. Ayun lang po, maraming pong salamat. Okay, maraming salamat din po sa inyong dalawa sa pagpunta ninyo ngayong umaga. Yan si Lieutenant Colonel Aguinaldo Ordonez ng NOLCOM at Representative na si Dr.